sakaling mawala raw siya, gusto niyang dito na tayo tumira sa bahay na to. Hinding-hindi ko mapapatawad ang ginawa ninyo. Sisiguraduhin kong magbabayad kayo. Papatayin ko kayong tatlo, pero unahin muna kita, Agatha. Dahil sa'yo, nabudalyaso ang lahat na plano namin ng anak ko. Kung sana ay nakiayam ka na lang sa kagustuhan namin noon, hindi na sana tayo abot sa ganito. Naranasan niyo na bang magtiwala sa taong kakilala niyo pa lang? Tipong dahil sa magandang pakikitungo at kabaitan ay maiisip mong katiwa-tiwala talaga ang taong yun. Magandang araw po sa inyo, Miss Esperanza, at sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong channel. Ako nga po pala si Agatha, at ito po ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Nay, gabi na po ah. Hindi pa ba kayo matutulog? Bakit parang ang lalim po ng iniisip niyo? Kanina pa kayo ganyan ah. May problema po ba kayo? Tumawag kasi kanina ang taga-baryo ng lolo niyo, si Aling Mercedes. Pinapaalam niya na biglang naging malubha ang kalagayan ng lolo niyo. Kaya gusto sana niyang umuwi tayo ron. Ha? Ganun po ba, Nay? E di, umuwi na po tayo. O sige, uuwi tayo ron. Matagal na rin po tayong hindi nakakapunta ron, Nay. Kailangan tayo ni Lolo ngayon. Naisip ko rin ang tungkol doon, anak. Kaya lang ano, Nay? May inaalala po ba kayo bukod pa sa kalagayan ni Lolo Badong? Wala naman, anak. Huwag mo nang isipin yon. Matagal na yon. Siguradong wala na rin naman yung lalaking yun doon. Ha? Sino pong lalaki, Nay? Nay, nung nakarang umuwi tayo, parang ganyan din pong reaksyon nyo eh. Nababalisa po kayo kaagad. Naku, hindi naman, anak. Siguro, marami lang akong iniisip ngayon, lalo na't kinakabahan din ako para sa lolo nyo. Tama ba yun na rin ikaw uwi tayo sa probinsya nyo, Nay? Ibig sabihin may kita ko ulit si Lolo? Asus, para namang hindi ko alam kung sino yung gusto mo makita ron eh. Tumahimik ka nga, Ate Agatha, tutuksi mo na naman ako eh. O bakit? Mali ba ako? Alam ko kung sinong gusto mo makita ron, no? Huwag ka nang mag-deny pa. Nay, si Ate Agatha, hindi na naman niya ako titigilan kakatokso sa anak ni Aling Mercedes. Hala, sinabi ko bang anak ni Aling Mercedes yung tinutukoy ko? Hindi naman ah. Napaghahalataan ka na talaga, Diego. Alam ko naman kasi, Ate Agatha, na nung huli tayong magbakasyon kay Lolo, madalas mo na akong tuksuin sa kanya. Kulang na nga lang ipagsigawan niyo na crush ko siya kahit hindi naman. Sus, kunwari ka pa. Ay nako kapatid, ang sarap mo talagang asarin. Namumula ka agad yung mukha mo. Nay, si Ate Agatha po. Tama na yan, Agatha. Hayaan mo na yung kapatid mo. Tingnan mo nga namumula na yung pisngi sa kilig. Nay naman eh. Nagpatuloy kami sa pag-aasara ni Diego. Pati si nanay, nakisali na rin. Kaya hindi maiwasan ng kapatid ko ang labis na pagkapikon. Nang tumagal, tinigilan ko naman din siya dahil napansin kong nangingilid na rin sa luha ang mga mata niya dahil sa nararamdamang inis sa akin. Pinagsabihan na lang kami ni nanay na ayusin at ihanda ang mga gamit na dadalhin namin dahil aalis kaagad kami kinabukasan. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal kami. Mga anak, bilisan yung kumain ha. Kailangan nating bumiyahin ng maaga ngayon. Bakit naman po, Nay? Nakalimutan mo na ba ang huling punta natin ron? Hapon na tayo nakarating nun, kaya nahirapan tayong makahanap ng tricycle patungo sa baryo ng lolo nyo. Ay, oo nga po pala. Nakalimutan ko po eh.
Iniisip mo lang yung anak ni Aling Mercedes eh. Ate Agatha naman eh. Tama na yan, Agatha. Ay nako, bilisan nyo na lang kumain para makaalis ka agad tayo. Natawa na lang ako nang pinandilatan ako ni Diego. Pagkatapos mag-ayos, umalis na kami sa inuupahan naming bahay. Nagtungo kami sa bayan at kaagad naghanap ng masasakyan. Makalipas ang mahigit 5 oras na biyahe, nakarating kami sa probinsya nila nanay. Minabuti muna naming kumain pagdating. Matapos mananghalian, bumili kami ng pagkain na dadalhin namin sa bahay ni Lolo. Nang maayos na ang mga pinamili namin, naghanap na kami ng masasakyang tricycle patungo sa baryo ni na Lolo. Nakarating kami ng ligtas sa bahay niya. Diego, huwag kang maingay at baka nagpapahinga ang lolo mo. Agatha, ilagay niyo muna sa loob ng silid na yon ang mga gamit na dala natin. Sige po, Nay. Titingnan ko muna ang lolo niyo. Diego, tulungan mo ang ate mo, ha? Sige po. Pinuntahan ni nanay si Lolo Badong. Kami naman ni Diego ay inayos nga ang mga gamit namin sa silid na sinabi ni nanay. Nang matapos kami ni Diego, ay pinuntahan namin si nanay na kinakausap si Lolo Badong. Umiiyak si nanay habang kausap si Lolo. At nang makita kami ni Lolo Badong, napaiyak na rin siya. Hirap nang magsalita si Lolo ng mga panahong yun, kaya tanging pag-ungol na lang ang nagawa niya nang yakapin namin siya ni Diego. Napaluha ako dahil sa nakikita kong sitwasyon ng Lolo Badong ko. Ilang sandali pa kaming nanatili sa kwarto ni Lolo Badong. Hanggang sa nagpasya si nanay na lumabas na kami ng silid niya at hayaan na muna siyang magpahinga. Ay, naaawa ako sa sitwasyon ng lolo ninyo. Hindi ko alam na ganito pala kalala ang estado niya rito. Oo nga po, Nay. Ibang-iba na po ang pangangatawan ni Lolo ngayon. Alam kong nahihirapan na rin si tatay. Ayoko mang tanggapin pero hindi na rin yata siya magtatagal. Nay, huwag niyo po munang isipin ang tungkol doon. Alagaan po natin na mabuti si Lolo Badong. Gagaling pa po siya, Nay. Magtiwala lang po tayo sa itaas. Alam kong nahihirapan na ang tatay. Gusto na niyang magpahinga at makasama si nanay. Base sa isinulat niya kanina, sakaling mawala raw siya, gusto niyang dito na tayo tumira sa bahay na to. Ano po bang balak niyo, Nay? Okay lang naman po sa akin na tumira dito sa baryong to. Mas tahimik po rito kumpara dun sa atin. At isa pa, may sariling bahay tayo rito at hindi na tayo mangungupahan sa loob pa ng ilang taon. Nakakasawa na rin kasing palipat-lipat tayo ng inuupahang bahay na eh. Kung ano ang hiling ni tatay, yun ang gagawin ko. Ilang dekada na rin naman ang nakalipas nang nagpasya akong umalis sa baryong to. Kaya panahon na rin bumalik ako rito at dito na manirahan. Sigurado naman akong magiging tahimik ang buhay natin sa baryong to. Ibig sabihin dito na po talaga tayo titira, Nay? Paano po yung mga ibang gamit natin sa inuupahan nating bahay? Huwag yun na munang alalahanin yon. Ako lang bahala ron kung sakali. Naging maayos ang unang gabi namin sa baryong yon. Maliban na lang kay nanay. Hindi kasi nakatulog ng mahimbing si nanay. Ilang beses siyang nagising hanggang madaling araw dahil sa panay na pag-ungol ni Lolo Badong. Kaya kaagad na pinupuntahan ni nanay sa silid niya si Lolo. May mga naririnig ding ingay sa paligid si nanay, kaya naging mapagmatsyag siya sa paligid. Hindi rin siya mapakalinon sa hindi niya malamang dahilan. Kinaumagahan, naabutan namin si nanay
na umiiyak sa sala. Bugto ang kanyang mga mata, kaya kinabahan kaming dalawa ni Diego. Nilapitan namin siya at kinausap. Oh, Nay, ano po nangyari? Bakit po kayo umiiyak? Ang lolo badong ninyo. Iniwan na niya tayo. Kawawa naman po si Lolo Badong. Hinintay niya lang talagang umuwi tayo rito bago siya namatay. Hindi ko inaasahang magiging ganito kabilis sa mga pangyayari. Inisip ko pa namang bumawi sa tatay ko dahil hindi ko siya naalagaan simula nang magkasakit siya. Kung sana, mas pinili ko na lang din na umuwi rito noon para alagaan siya. Naalagaan ko pa sana siya. Pinairal ko kasi ang takot ko. Nay, ano po bang ikinatatakot niyo dito sa baryong to? Mas mabuti nang hindi mo alam, anak. Ayokong bigyan kayo ng dahilan para matakot din gaya ko. At isa pa, naisip kong matagal na panahon na rin, kaya hindi na dapat pang isipin yun. Alam kong mamumuhay tayo rito ng tahimik. Kayo po ang bahala, Nay. Pero kapag handa na po kayong ikwento sa akin, makikinig po ako sa inyo. Sige, sa ngayon, ang isipin na muna natin ay ang burol ng lolo badong nyo. Pagkatapos ng burol, iuwi na natin rito ang mga gamit nating naiwan doon. Sige po, Nay. Nagluksa kami dahil sa pagkawala ni Lolo. Makalipas ang 9 na araw ng lamay, inilibing din si Lolo Badong. Katulad ng sabi ni Nanay, umuwi siya sa inuupahan naming bahay at kinuha ang mga natitirang kagamitan namin doon. Simula noon, sa bahay na kami ni Lolo tumira. Malungkot man kami dahil sa pagkawala ni Lolo, tinanggap na lang din namin dahil alam naman namin ni Nanay na hindi na mahihirapan pa si Lolo. Naging maayos naman ang pamumuhay namin sa baryong yon. Sa paglipas ng mga araw, kahit papano'y nagkaroon ako ng mga kaibigan. Isang beses, napagpasyahan namin ni Diego na maglibot-libot sa baryo. Nakarating kami sa gubat, kaya dumiretso na kami sa ilog na ilang beses na rin naming napuntahan. Habang papalapit roon, ay may narinig kaming ingay, kaya naisip namin na baka may tao. Hindi nga kami nagkamali dahil may naabutan kaming isang lalaki. Nang makita niya kami, nakangiti siyang lumapit sa amin. Baguhan kayo rito, no? Ngayon ko lang kasi kayo nakita rito. Ako nga pala si Ricardo. Oo. Mag-iisang buwan na kami dito. Ako nga pala si Agatha. Siya naman si Diego, kapatid ko. Hello po, Kuya Ricardo. Masaya akong makilala kayo. Ano po palang ginagawa niyo rito? Masaya rin akong makilala kayo, Agatha, Diego. Tumatambay lang ako rito. Kapag nababagot kasi ako sa bahay, madalas dito ako pumupunta. Kayo, anong ginagawa niyo rito? Maliligo ba kayo? Hindi. Namasyal lang kami ni Diego. Wala kasi kaming magawa sa bahay eh. Ganun ba? Mabuti na lang at natsyempuan ko kayo. Kahit papaano may makakausap ako rito. Ate Agatha, maiwan na muna kita rito. Maliligo lang ako kahit sandali. Uy, teka lang Diego. Baka pagalitan tayo ni Nanay. Hindi ako magtatagal, ate. Sige, maliligo na muna ako, ha. Ay, sige na nga. Mag-iingat ka, ha? Dahil naiwan kaming dalawa ni Ricardo, napagpasyahan naming magkwentuhan tungkol sa mga bagay-bagay. Nagtanungan din kami kung saan kami nakatira. Sinabi ko naman sa kanya kung saang bahagi ang bahay namin.
Halos nagtagal ng kalahating oras ang pag-uusap namin ni Ricardo bago kami binalikan ni Diego na nag-aaya ng umuwi. Nagpaalam na kami sa lalaki at kaagad nang umuwi. Nainis naman ako nang asarin ako ni Diego kay Ricardo. Nang makarating kami sa bahay, hindi pa rin tumitigil si Diego sa pang-aasar niya sa akin. Agatha, Diego, ano na naman yan? Kayong dalawa na nga lang para pa kayong mga aso't pusa. Si Diego kasi na inaasar ako dun sa lalaking nakilala namin sa ilog. Anong lalaki? Bakit kayo nakaabot dun? Ay nako, kayong dalawa talaga. Kung saan-saan kayo nagpupunta. Alam niyo bang pwede kayong mapahamak sa ilog na yon, lalo na't nasa bahagi yun ng gubat? Paano kung may mabangis na hayop pala doon? Wala naman po, Nay. Ilang beses na kaming nakakapunta ron ni Ate Agatha. Wala pa naman kami nakikitang mabangis na hayop Wala pa. Sa ngayon. Paano na lang sa susunod yung balik doon? Wala naman po siguro, Nay. May mga tao namang pumupunta po doon Huwag pa rin kayong pakampante. Ay, teka nga. Sino ba yung lalaking nakilala niyo ron? Si Kuya Ricardo po, taga-kabilang baryo, Nay. Ay nako, mag-iingat kayo sa mga nakikilala ninyo. Baka hindi niyo alam. Aswang pala yun. Si Nanay naman, tinatakot niyo pa kami ni Ate. Pinapaalalahanan ko lang kayo. Mabuti na yung nag-iingat tayo. Opo, Nay. Ilang beses pa kaming pumunta sa ilog at madalas naming nakikita si Ricardo. Dahil doon, madalas din kaming nag-uusap. Kaya naging kaibigan din namin siya ni Diego. Isang beses, matapos maligo ni Diego sa ilog, niyaya na niya akong umuwi. Naisipan din naming yayain si Ricardo na sumama sa amin na hindi naman niya tinanggihan. Habang naglalakad kaming tatlo pa uwi, walang tigil ang kwentuhan namin at panay rin ang asaran. Masasabi ko na talagang nagiging malapit na kaibigan namin ni Diego si Ricardo. Nang makarating kami sa bahay, nagulat si Nanay nang makitang may kasama kaming ibang tao. Ipinakilala namin si Ricardo kay Nanay at sinabi naming siya ang lalaking tinutukoy namin na nakilala namin ni Diego sa ilog. Mabuti naman at nakapasyal ka rito sa bahay namin, Ricardo. Ikinuwento ka kasi ng mga anak ko. At saka, parang may kamukha ka. Niyaya po kasi ni na Agatha na sumama sa kanila kaya hindi na po ako nakatanggi. Aling Nora, talaga po ba? Oo pero hayaan mo na. Hindi mo naman siguro kakilala ang taong yun. Pagpasensyahan mo na si Nanay ha. Ganyan lang talaga yan basta unang kita niya sa isang tao. Maayos lang, Agatha. Marami rin naman nagsabi sa akin noon na may kamukha rin akong kakilala nila. Ganun naman talaga minsan Nagpatuloy pa ang usapan namin. Tinanong ni Nanay si Ricardo tungkol sa pamilya niya. Sumasagot naman ang lalaki. At napag-alaman namin na tanging ang ama lang niya ang kasama niya sa bahay nila. Pansin kong limitado lang ang sinasabi niya tungkol sa tatay niya. Kaya naisip kong baka hindi siya komportable na pag-usapan yun. Pinagsabihan ko na lang si Nanay na ibahin ang usapan. Bahagyang nahiya si Nanay, kaya humingi siya ng pasensya sa lalaki. Ayos lang po, Aling Nora. Pasensya na rin po. Hindi kasi ako komportable kapag napapag-usapan si Papa. Ay, naku, pasensya ka na talaga, Ricardo. Gusto ko lang na makilala ka, pati yung mga magulang mo. Malay mo, baka kilala ko rin sila, hindi ba? Pero hindi na ako magtatanong pa. Maraming salamat po sa pag-intindi, Aling Nora. Paano po ba yan? Hapon na rin po at kailangan ko na rin po umuwi sa bahay namin. Baka hinahanap na rin po ako ng ama ko. Ay, ganun ba? Siya, sige.
Mag-iingat ka sa pag-uwi mo, iho. Sige, Ricardo. Mag-iingat ka, ha? Mauna na ako. Nay, sino po ba yung kamukha ni Ricardo? Wala kasi akong maisip eh. Ay nako, wag mo nang isipin pang tungkol doon. Mukhang mabait na tao naman pala yang si Ricardo, Agatha. Oo nga po, Nay. Maamo po yung mukha niya, no? Nang mga sumunod na araw, naging madalas na ang pagpunta ni Ricardo sa bahay namin. Dahil doon, madalas akong tinutokso ni Diego na baka raw may gusto sa akin ng lalaki. Pero hindi ko binigyan ng mali siya ang pagdadala niya ng mga prutas at pagkain sa bahay. Pero nagulat ako nang kausapin niya ako na kaming dalawa lang. Agatha, alam ko masyadong mabilis kung sasabihin ko to sa'yo. Hindi naman siguro basehan ng katagalan ng pagiging magkakilala para masabing nahuhulog ka na sa isang tao, hindi ba? Anong ibig mong sabihin, Ricardo? Ang totoo kasi niyan, nahihiya rin sana akong sabihin sa'yo ang bagay na to pero gusto ko lang ipaalam sa'yong nagugustuhan na kita. Agatha, huwag ka mag-alala. Hindi naman kita pipilitin na magustuhan din ako. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Ricardo? Oo naman. Ikaw lang din kasi ang kauna-unahang babaeng naging kaibigan ko. Kaya rin siguro unti-unti ako nahulog sa'yo nang hindi ko namamalayan. Pasensya ka na, ha? Hindi ko kasi alam yung sasabihin ko eh. Binigla mo naman kasi ako eh. Naiintindihan ko naman yan, Agatha. Hindi naman kita minamadali. Nagpatuloy ang pag-uusap namin ni Ricardo tungkol sa bagay na yon. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko dahil bumibilis din ang tibok ng puso ko dahil sa mga sinabi niya. Ipinaalam din niya sa akin na gusto niyang manligaw. Nang makauwi siya, kinausap ko kaagad si nanay tungkol doon. Inasar ako ni Diego at ipinagmalaki niyang tama siya na may gusto nga sa akin si Ricardo. Ang maipapayo ko lang sa'yo, Agatha, ay kilalanin mo munang mabuti ang si Ricardo. Alam kong mukhang mabait na bata siya, pero iba pa rin kapag kinilala mo ng husto ang isang lalaki. Wala kang pagsisisihan nun sa huli. Alam ko po yun, Nay. Tsaka wala pa po sa isip ko yung pagnonobyo eh. Hindi naman kita pinipigilan sa bagay na yon. Malaki ang tiwala ko sa'yo, anak. Ang sa akin lang talaga, bago ka makipagrelasyon sa isang lalaki, dapat ipakita niya muna sa'yo na seryoso siya. Alam mo naman yung mga lalaki, hindi ba? Minsan, may mga masamang binabalak lang sa mga babae. Opo, Nay. Hayaan niyo po. Bago ako magnobyo o gawing nobyo si Ricardo, kikilalanin ko po muna siya. Mas mabuti nga yun, anak. Basta, ang paalala ko lang, huwag maging mapusok. Maging responsable ka sana sa mga desisyon mo. May sarili ka ng pag-iisip at nauunawaan mo naman ang tama at mali. Opo, Nay. Tinandaan ko ang mga sinabi ni Nanay. Isang beses, nang pumunta sa bahay si Ricardo, nagpaalam siya sa nanay ko kung pwede niya akong isama sa bahay nila dahil gusto niyang ipakilala ako sa kanyang ama. Madalas kasi siyang nagkukwento tungkol sa akin. Kaya naisipan ng ama niya na imbitahan ako sa bahay nila. Pumayag naman si nanay, pero isasama ko daw si Diego. Napansin kong parang ayaw sana ng lalaki na kasama ang kapatid ko. Pero kalaunan ay pumayag siya. Umalis na kami ng bahay at naglakad papunta sa baryo ni na Ricardo. Nagulat ako at bahagyang nakaramdam ng kakaibang kaba nang napag-alaman kong malapit sa gubat ang bahay nila. Wala ring ibang mga kabahayan sa bahaging yon. Niyaya niya kaming pumasok sa bahay nila, nagawa rin sa semento at medyo
may kalakihan. Pumasok kayo. Sigurado ako naghihintay na si Papa sa pagdating natin. Sige. Salamat, Ricardo. May kalakihan pala tong bahay niyo, Kuya Ricardo ah. Huwag kayo mahiya rito ha. Papa, nandito na po kami. O anak, mabuti naman at nakarating na kayo. Akala ko ba si Agatha lang ang dadali mo rito? May iba pa pala kayong kasama. Oo pa, si Diego po, kapatid po ni Agatha. Ikinagagala ko pong makilala kayo, sir. Arnaldo, yun ang pangalan ko. O sige na, maupo na kayo at makakain na tayo. Alam kong pagod din kayo sa paglalakad nyo. Agatha, Diego, tara na, maupo na kayo. Sige. Sige po, Kuya Ricardo. Hindi mawala ang kabang naramdaman ko. Simula nang makaharap ko si Mang Arnaldo. Pansin ko rin na parehas kaming kinakabahan ni Diego. Napakaseryoso kasi ng mukha ng ama ni Ricardo at halatang strikto ito. Siya rin ang tipo ng tao na parang may tinatagong ibang katauhan dahil tahimik lang ito at matalim kung makatingin. Kapag tinitingnan ko siya at niningitian, umiiwas naman siya sa akin. Maya-maya'y nagsimula ng kumain sina Ricardo at Mang Arnaldo, habang kami naman ni Diego ay nakatingin sa kanila. Nasa ganoong sitwasyon kami nang may biglang dumating na mga tao. Nang makita ni Mang Arnaldo ang mga taong yon, tumigil siya sa pagkain. Tumayo siya at sinenyasan si Ricardo na samahan siyang kausapin ang mga bisita. Nang maiwan kaming dalawa ni Diego, nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap. Ate, mukhang nakatakot naman si Mang Arnaldo no? Kinakabahan nga ako ngayon eh. Oo nga eh. Akala ko nga ako lang yung nakaramdam. Huwag na lang kaya nating pansinin. Baka ganun lang talaga siya. Siguro nga ate, hindi na ako kakain, busog pa kasi ako eh. Isa pa, hindi ko rin gusto yung ulam nila. Parang kasing walang kalasa-lasa eh dahil sa itsura ng pagkakaluto nila. Hindi rin mabango yung amoy. Shh! Ang bibig mo, Diego. Baka marinig ka nila. Ako rin naman eh, busog din ako. Pero ako nang bahalang sumagot kapag nagtanong sila kung bakit hindi tayo kumakain. Sige ate, ikaw ang bahala. Umuwi ka agad tayo pagkatapos natin dito ha. Oo naman. Pero maiwan muna kita rito ha. Naiihi na kasi ako eh. Maghahanap lang ako ng banyo. Babalik din ako kaagad. Tumango naman si Diego. Dali-dali akong naglakad para sana maghanap ng banyo. Hanggang sa nakarating ako sa isang silid na nakakandado. Hindi ko na sana papansinin pa yon. Pero may nakita akong bakas ng dugo sa pinto at maging sa sahig na malapit lang din doon. Nagtaka ako kung bakit may dugo ron, kaya nagpasya akong lumapit pa sa silid na yon. Hindi pa man ako tuluyang nakalapit sa nasabing silid, natigilan ako sa paglalakad nang may marinig akong boses sa likuran ko. Anong ginagawa mo rito, Agatha? Ricardo, ikaw lang pala yan. Naghahanap kasi ako ng banyo eh. Naiihi kasi ako kaya iniwan ko muna si Diego. Akala ko kasi banyo to kaya nilapitan ko. Ganun ba? Hindi banyo ang silid na yan. Doon sa bandang yun ang banyo namin. Samahan na kita ron at nang makabalik tayo kay Diego. Susunod na lang si Papa dahil may inaasikaso pa siyang bisita. Sige. Ricardo, napansin ko lang kasi parang may dugo kasi doon sa pinto, pati na sa sahig. Huwag mo nang pansinin yun. Dugo lang naman ako nakita mo ron. Kinatay kasi para gawing ulam natin ngayon. Sige. Dito ang banyo. Sige na, pumasok ka na. Hihintayin na lang kita rito. Sige, sandali lang ako. Bakit ang seryoso ng isang yun? May problema kaya siya? Pero paano naging dugo ng manok yun? Wala namang manok na nakahanda sa mesa kanina. Puro karne yun, di ba? Iba-ibang klase lang ng pagkakaluto. Nakakapagtaka naman.
Agatha, ayos ka lang ba? Maglilimang minuto ka nakasiriyan sa loob ng banyo eh. Sandali lang, Ricardo. Palabas na ako. Tara na, bumalik na tayo kay Diego at baka hinahanap ka na ng kapatid mo. Isa pa, hindi pa tayo tapos kumain eh. Tara. Ay, siya nga pala, Ricardo. Hindi na muna kami kakain ni Diego Busog pa kasi kami. Pagkatapos mo kumain, pwede bang ihatid mo na lang kami sa bahay? Baka kasi magalit si nanay sa amin eh. O sige, gagawin ko yun. Bumalik na tayo kay Diego. Naabutan namin si Diego na balisa habang kaharap si Mang Arnaldo. Napatingin sa akin ang matanda at gano'n na lang ang kabang naramdaman ko dahil hindi nawawala ang seryosong ekspresyon ng mukha niya. Gaya ng napag-usapan namin ng kapatid ko, hindi kami kumain. Halata namang parang galit si Mang Arnaldo dahil doon. Napansin ko ring wala talagang nakahaing manok sa inihanda sa amin. Naalala ko ang sinabi ni Ricardo tungkol sa dugo na nakita ko sa silid na yon, kaya nagtataka pa rin ako. Pagkatapos kumain ni Ricardo, kaagad kaming nagpaalam kay Mang Arnaldo. Inihatid niya kami sa bahay at umuwi rin siya kaagad. Kinamusta ni nanay ang pagpunta namin doon, pero nagkasundo kami ni Diego na wag sabihin sa kanya. Ayaw naming mag-isip na masama si nanay sa mag-ama. At mas lalong ayaw namin na mag-alala siya sa amin. Simula nang makauwi kami galing sa bahay ni na Ricardo, halos gabi-gabi akong nakakaramdam na may kakaiba sa paligid namin. Oh, Agatha, bakit tulala ka dyan? May problema ka ba? Kayo po pala, Nay. Wala naman po pero may itatanong lang po sana ako sa inyo, Nay. Oh, ano naman yun? Wala po ba kayong napapansin sa paligid natin tuwing gabi? Para kasing may umaaligid sa bahay natin eh. Ramdam niyo rin po ba yun, Nay? Eh wala naman Ay nako, ikaw talaga. Kung ano-ano na lang yung iniisip mo. Ikaw lang din mismo ang nagbibigay ng kaba at takot sa sarili mo. Ewan ko lang, Nay Basta ako, hindi ako mapakali, lalo na sa gabi. Ramdam ko po talagang may nakamasid at umaaligid dito sa bahay natin. Ay nako, ewan ko sa'yo, Agatha. Pilit kong ipinagsawalang bahala ang tungkol sa bagay na yon. Nakausap ko rin si Diego tungkol doon, pero maging siya ay wala ring kakaibang naramdaman. Ilang beses pa akong niyaya ni Ricardo na pumunta sa bahay nila. Nag-aalangan naman ako dahil nga hindi ako komportable kay Mang Arnaldo. Pero dahil pumapayag naman si nanay, wala na rin akong magawa. Madalas ko na lang sinasama si Diego kahit ayaw niya. Isang hapon, niyaya ako ni Ricardo na pumunta sa bahay nila dahil kaarawan ng kanyang ama. Pinilit ko si Diego na samahan ako at kahit ayaw nga ng kapatid ko, wala na rin siyang nagawa nang pagsabihan siya ni nanay na sumama sa akin. Napansin kong parang naggalit ang mukha ni Ricardo dahil kasama si Diego, pero kaagad ding nawala. Napangiti na lang siya sa amin. Nang makarating kami sa bahay nila, nagtaka ako dahil wala namang bisita ron, gayong kaarawan nga ng kanyang ama. Bakit wala kayong mga bisita, Ricardo? Oo nga po, Kuya Ricardo. Tahimik ang bahay niyo at parang hindi po kaarawan ni Mang Arnaldo Mamayang gabi pa kasi ang mga bisita ni Papa. Alam ko namang hindi na kayo papayagan ni Aling Nora na pumunta rito. Kaya kayo na lang muna ang bisita namin ngayon. Kung sa bagay. Maiwan ko na muna kayo rito Pupuntahan ko lang si Papa sa silid niya at sasabihin kong nandito na kayo. Sige, Ricardo. Hihintayin na lang namin kayo ni Diego rito. Sige, maiwan ko na muna kayo Diego, dito ka na lang muna May pupuntahan lang ako. Babalik din ako kaagad.
Ate, huwag mo akong iwan dito. Sasama na lang ako sa'yo. Saan ka pa pupunta? Sige na nga, may titingnan lang tayo ha. Babalik rin tayo kaagad. Halika na. Sige po, Ate Agatha. Kaagad kaming umalis ni Diego. Nagtataka man ang kapatid ko. Sumunod pa rin siya sa akin. Nakarating na kami sa tapat ng silid kung saan nakita ko noon ang bakas ng dugo. Nagtaka ako dahil ng mga oras na yon, wala na akong nakitang bahid ng dugo sa pinto at maging sa sahig. Kinabahan ako na baka mahuli kami ni Diego. Kaya aalis na sana kami. Pero napansin kong hindi na pala nakakandado ang silid na yon. Dahan-dahan akong lumapit. Pinigilan ako ni Diego at tinanong kung ano ang gagawin ko. Pero hindi ako sumagot. Nang akmang bubuksan ko na sana ang pinto, may narinig kaming sigaw. Malakas na pagsigaw ni Mang Arnaldo at galit ang boses niya. Kaya nakaramdam ako ng kakaibang takot. Anong ginagawa niyo rito? Ikaw babae, anong gagawin mo sa silid na yan? Halika nga rito. Bitiwan niyo po ako, Mang Arnaldo. Aray ko po, ang higpit po ng pagkakahawak niyo. Bitawan niyo ang ate ko. Teka, saan niyo po siya dadalhin? Huwag kang mangialam dito. May kalalagyan kayo sa akin ngayon. Hindi ko palalampasin to. Sandali, anong nangyayari sa inyo, Mang Arnaldo? Bakit nagbabaga po yung mga mata niyo? Ang mga kamay ninyo, nagiging mabalahibo. Hindi. Tama ka, ate. Masama to. Bitiwan niyo ako. Aray ko. Ate Agatha. Diego, tumakbo ka na. Iwan mo na ako dito. Umalis ka na dito at umuwi sa bahay. Pero ate... Sige na, umalis ka na. Bitiwan niyo ako, Mang Arnaldo. Akala niyo ba'y makakalis pa kayo rito? Pwes, nagkakamali kayo, Agatha. Malas lang din ang kapatid mo at nadamay pa siya rito. Ikaw lang naman sana ang pakay ng anak ko. Naming dalawa. Anong ibig niyong sabihin? Anong binabalak niyo sa akin? Bitawan mo ako, Kuya Ricardo! Tumahimik ka, Diego. Kung hindi mo ititikom yung bibig mo, uunahin kitang patayin ngayon mismo. Hindi! Anong gagawin niyo sa amin? Pakawalan niyo kami. Mabuti naman at nahuli mo na yung babaeng yan pa. Tatakas pa sana yung isang to eh. Oo naman. Hindi na makakatakas pa ang babaeng to, anak. Bonus na lang din ang kapatid niya dahil marami tayong magiging pagkain mamayang gabi. Sakto na rin sa plano nating handa sa kaarawan ko. Ricardo, anong ibig sabihin nito? Bakit niyo ginagawa sa amin ni Diego ang bagay na to? Inisip mo talagang gusto kita, Agatha? Nako, mukhang nahulog ka talaga yata sa patibong ko ah. Ikaw lang naman sana ang pakay ko una pa lang. Pero palagi mong isinasama tong kapatid mo kaya isasama na lang din namin siya ha. Baka kasi makatakas pa at makapagsumbong eh. Walang hiya kayo. Anong patibo ang sinasabi niyo? Ang lapitan ka, magkunwaring gusto ka at ligawan. Lahat ng yon, parte lang din ng plano namin. Para ikaw ang maging susunod naming biktima. Ang birheng tulad mo, yun ang hinahanap namin ni Papa para mapanatili ang lakas namin bilang mga aswang. Mga hayop kayo. Walang hiya na kung walang hiya. Ang mahalaga, nagtagumpay si Ricardo sa plano niya sa'yo. Malas mo lang talaga, Agatha. Hindi niyo pwedeng gawin sa amin to. Huwag ka mag-alala, Agatha. Mamayang gabi pa naman magaganap ang lahat. Sa ngayon, ilalagay muna namin kayo ng kapatid mo sa kalalagyan nyo. Magsasama pa kayo ni Diego ng ilang oras. Hindi, bitiwan niyo kami. Pakiusap, huwag niyong idama yung kapatid ko. Pasensyahan tayo, Agatha. Ikaw rin naman ang nagdala sa kanya sa sitwasyong to eh. Sumisigaw ako para makahingi ng tulong. Alam kong imposible ang bagay na yon dahil walang malapit na mga kabahayan doon. Pilit namang tinatakpan ni Mang Arnaldo ang bibig ko pero nagpupumiglas ako. Binalaan ako ni Ricardo na kung hindi pa titigil sa pagsisigaw ay uunahin niyang patayin si Diego. Alang-alang sa kaligtasan ng kapatid ko, tumahimik ako.
dinala kami ng mag-ama sa isang maliit at lumang kubo na nasa likod lang din ng bahay nila. Itinali nila kami ron at iniwan. Nang umalis na ang mag-ama, inilibot ko ang tingin ko sa kabuuan ng kubong yun. Nanlaki ang mga mata ko nang mapansing may mga kalansay ng tao at butong nakakalat sa lupa. Nakaramdam ako ng takot nang may makita kong sungay ng ilang hayop. Kitang-kita ko ang takot sa mata ni Diego. Napaiyak din ito, kaya sinubukan ko siyang pakalmahin. Diego, huwag kang iiyak. Tahan na. Hindi ko hahayaang mapahamak tayo rito. Huwag kang mag-alala. Aalis tayo rito. Natatakot ako, Ate Agatha. Baka hindi na tayo makauwi ng bahay. Sa bahay natin. Dito na tayo mamamatay sa kamay ng mga aswang na yon. Hindi mangyayari yun. Gagawin ko ang lahat para makaalis tayo dito. Magtiwala ka sa akin. Hindi kita pababayaan. Talaga, ate? Pero anong gagawin mo? Kahit magsisigaw tayo rito, paniguradong walang makakarinig sa atin eh. Alam ko. Hindi naman yun ang gagawin ko eh. May ibang paraan pa para makaalis tayo sa lugar na to. Kailangan lang nating magtulungan. Padilim na, kaya kailangan na nating kumilos, Diego. Bago sila makabalik dito, dapat nakaalis na tayo. Kaya tumahan ka na. Maging matapang ka muna ngayon, ha? Dahil yun ang kailangan natin sa mga oras na to. Sige po, ate. Ano pong gagawin natin? Subukan nating maghanap ng bagay na matalim. Ayun, sakto. Kaya mo bang abutin yung patalim na yan? Susubukan ko, ate. Teka lang, sisimulan ko ng sipain tong kutsilyo palapit sa'yo. Sige, kaya mo yan, Diego. Konti na lang. Sige, Ate Agatha. Sinubukan ni Diego sa abot ng kanyang makakaya na ilapit sa akin ang kutsilyo. Nang mapagtagumpayan niya, sinubukan kong abutin to. Hindi nagtagal, nagawa kong makuha ang nasabing patalim. Kaagad kong sinimulang putulin ang tali sa kamay ko. Alam kong posible akong masugatan dahil mahirap ang sitwasyon, pero wala na akong pakialam. Napapaungol na lang ako sa tuwing nagagawa kong masugatan ang kamay ko. Pero kahit na ganon, hindi pa rin ako sumuko. Nagpatuloy lang ako sa ginagawa ko. Nakikita ko namang nag-aalala si Diego sa akin. Ate, ayos ka pa ba? Huwag mo kong alalahanin, Diego. Ayos lang ako. Mas mahalaga na makaalis tayo rito. Kaya kaya kong tiisin ang sakit ng mga sugat ko. Ate! Maghintay ka lang dyan, Diego. Kapag nagawa kong kalagyan ng sarili ko, papakawalan din kita. Sabay tayong aalis dito. Sige, ate. Hindi tayo dapat mag-aksaya ng oras. Nagawa ko. Diego, sandali. Ikaw naman. Ate, bilisan niyo po. Teka, may mga yabag na papalapit dito sa atin. Ate Agatha. Kakalagan ko ang kamay mo, pero magkukunwari pa rin tayong nakatali pa. Sigurado akong si Ricardo ang taong papunta dito. Sige po, ate, gagawin ko po yun. Pagkatapos kong kalagan si Diego, bumalik na rin ako sa pwesto ko. Gaya ng plano naming dalawa, nagkunwari kaming nakagapos. Ilang sandali pa, pumasok nga sa kubo si Ricardo. Kitang-kita ko kaagad na nagbabaga ang mga mata niya. Nakangisi pa siyang lumalapit sa amin. Nakaramdam ako ng galit, pero pilit kong kinakalma ang sarili ko. Hindi ko rin kasi gustong malaman niya na nagawa kong kalagan ng sarili ko at maging si Diego. Pansin ko rin na galit din si Diego nang makita niya si Ricardo. Pero umiling lang ako na parang sinisenyasan siyang huwag gagawin kung anuman ang binabalak niya.
Tumango rin siya sa akin. Kamusta na kayo rito Alam ko nakita niyo mga kalansay dito. Huwag kayong mag-alala. Idadagdag ko rito ang mga kalansay niyo sa susunod. Walang hiya ka, Ricardo. Kayo ng ama mo. Hindi pala talaga ako nagkamali na ikaw ang pinuntiri akong maging biktima, Agatha. Ang dali mo lang paikutin. Pati ang kapatid mong to at maging ang nanay niyo. Hindi kami madaling paikutin. Sadyang nagtiwala lang kami sa'yo at yun ang malaking pagkakamali namin. Yun na nga Nagtiwala kagad kayo sa kabaitang pinakita ko sa inyo. Hindi pa tanggalin ko magpanggap, Agatha? Sinamantala mo ang kabaitan at pagtitiwala namin sa'yo. Kapag nakatakas kami rito, sisiguraduhin kong pagsisisihan mong ginawa mong to. Kayo ng ama mo. Ayun kung makakatakas pa kayo rito. Ilang oras na lang, Agatha. Mawawala na kayo ni Diego sa mundong to. Huwag ka na umasa na makakaalis kayo rito. Sandali, bakit amoy dugo? Dahil sa sinabi ni Ricardo, naalarma ako. Napaisip ako na posibleng dugo ko ang naamoy niya dahil may mga sugat ako sa kamay. Hindi ko naman iniisip ang hapdi ng mga sugat ko. Inihanda ko na lang ang hawak kong patalim. Naisip kong kapag lumapit siya sa akin at malaman niyang wala na kaming tali sa kamay, aatakihin ko siya gamit ang patalim. Kapag nagawa ko yun, tatakbo kaming dalawa ni Diego paalis doon. Unti-unti nga siyang lumapit sa akin. Kinabahan ako. Pero dahil mas nangibabaw sa akin ang pagnanais na makatakas kasama ang kapatid ko, ipinagsawalang bahala ko ang nararamdaman ko. Mas hinigpitan ko ang hawak sa patalim. Nang tuluyang makalapit si Ricardo sa akin, bago pa man niya malaman na wala ng tali ang kamay ko, sinubukan ko na siyang saksakin. Paano? Hetong nararapat sa isang tulad mo, ang saksakin ng patalim. Diego, tumakbo ka na. Bilis! Hindi kita hayaang maiwan dito, Ate Agatha. Tutulungan kita sa hayop na to. Sabay tayong aalis sa lugar na to, ate. Lintik ka, Agatha! Halika rito at sisiguraduhin ko magbabayad ka sa ginawa mo. Aray ko! Ang buhok ko! Bitiwan mong kapatid ko, hayop ka! Huwag kang mangialam dito, Diego! Mangingialam ako dahil kapatid ko sinasaktan mo. May tinatago ka rin palang katapangan, Diego. Pero hindi ka ubra sa akin. Ito sa'yo! Aray! Huwag mong sasaktan ang kapatid ko! Papatayin kitang hayop ka! Ang akala mo tatalab sa akin ng pagsaksak mo lang ng patalim? Pues, nagkakamali ka. Huwag mo susubukang saktan ng ate ko. Tanggapin mo to. Papaluin kita ng bungo na to hanggang sa mabasag ko yung mukha mo. Nagalit ako dahil sa ginawa ni Diego. Pinagsusuntok niya rin si Ricardo. Yun ang unang beses na nakita kong magalit ang kapatid ko. Nang makita kong susuntukin sana siya ni Ricardo, pinigilan ko ang lalaki. Ilang beses kong sinaksak ang braso niya, dahilan para mapaungol siya. Nang magawa naman siyang mapatumba ni Diego, hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Tumakbo na kami palabas ng kubo. Narinig na lang namin na napapasigaw si Ricardo sa loob ng kubo. Ilang sandali pa, bigla kaming nakarinig ng pag-angil, kaya nakaramdam ako ng takot. Alam kong posibleng nag-anyong aswang si Ricardo na mga sandaling yun. Mas binilisan naman namin ni Diego ang pagtakbo. Paglingon namin, nakita naming nakasunod ang isang malaking aso sa amin. Nagbabaga ang mga mata ng nilalang na yon. Alam naming si Ricardo yon. Mabuti na lang at maliwanag ang buwan. Kaya hindi rin kami gaanong nahirapan sa aming dinadaanan. Diego, mas bilisan pa natin ang pagtakbo. Hinahabol tayo ni Ricardo. Sige po, Ate Agatha. Kailangan nating makauwi ng ligtas.
Alam kong nag-aalala na sa atin si nanay. Saan tayo pupunta ngayon, ate? Hindi ko alam. Basta, tumakbo lang tayo. Dumiretso tayo sa gubat. Alam ko may mahanap tayo mapagtataguan. Sakaling maalangan tayo kay Ricardo. Ate, hindi lang isang malaking aso umahabol sa atin. Dalawa na sila, Ate Agatha. Sigurado akong si Mang Arnaldo ang kasama niya. Hindi nila tayo titigilan. Kaya wag rin tayong tumigil sa pagtakbo. Kahit nanginginig kami dahil sa pagod at takot, hindi kami tumigil. Iniisip namin noon si nanay na nag-aalala sa amin, dahilan para magkaroon kami ng lakas na hindi sumuko sa sitwasyong kinakaharap namin. Nakarating kami sa gubat at kahit hindi namin kabisado ang lugar na yon, wala kaming naging pakialam ni Diego. Minabuti naming hindi maghiwalay at nanatiling magkasama kahit saan man kami abutin sa pagtakbo. Nang lumingon kami, hindi na nakasunod sa amin ang mga aswang. Naging alerto kaming dalawa at inihanda ang mga sarili namin. Inihanda ko ang patalim na hawak ko. Nagpasya rin kaming magtago sa likod ng isang puno at nagmasid sa paligid. Alam naming nasa paligid lang ang mag-amang aswang, kaya hindi kami pwedeng makampante. Sa tuwing nakakarinig kami ng mga ingay, binabantayan namin ang bahagi kung saan ito nagmumula. Pabulong din kaming nag-uusap noon ni Diego. Ate Agatha, ano nang gagawin natin ngayon? Mananatili lang ba tayo rito? Paano kung mahuli tayo nila Mang Arnaldo at Kuya Ricardo? Magmatsyag tayo, Diego. Hindi tayo dapat magpadalos-dalos. Sana may maligaw na tao rito sa gubat na to at tulungan tayo makatakas sa mga aswang na yun. Diego, maging alerto ka. May paparating. Sige ate, siguradong ang mga aswang na yan. Nakarinig kami ng mga yabag papunta sa direksyon namin. Inihanda na lang namin ni Diego ang mga sarili namin. Walang ano-ano, nagkaroon ng sunod-sunod na pag-angil at hindi nga kami nagkamali dahil nakita namin ang dalawang aswang na tumatakbo papalapit sa kinaroroonan namin. Alam na nilang nasa likod kami ng puno. Dahil doon, nataranta kami ni Diego. Pero gano'n na lang ang gulat namin nang may marinig pa ulit kaming mga yabag mula sa ibang bahagi ng gubat. Papalapit din ito sa kinaroroonan namin. Bago pa man tuluyang makalapit sa amin ang dalawang malaking aso, may biglang sumugod sa kanila. Marahil ay hindi rin nila inasahan ang bagay na yon. Kaya tumilapon ang dalawang aswang at nabuwal sa lupa. Nanlaki ang mga mata namin ni Diego nang makita ang isang matandang babae. Siya ang umatake sa mag-amang aswang. Sino kaya yung matandang yon? Paano kaya siya napadpad dito? Huwag kayong aalis. Diyan lang kayo. Lalabanan ko lang ang dalawang aswang na to. Sige po, kailangan niyo po ba ng tulong? Pwede po kaming tumulong sa inyo, La. Hindi na. Magpahinga na lang muna kayo. Alam kong pagod kayo kakatakbo para makalayo sa mga aswang na to. Huwag niyo kong alalahanin. Ako nang bahala sa mga ito. Sige po, hindi po kami aalis dito. Mag-iingat po kayo sa pakikipaglaban. Nagalit sina Ricardo at Mang Arnaldo dahil sa ginawa sa kanila na matandang babae. Napansin ko rin na paika-ika na ang isa sa kanila, kaya naisip kong si Ricardo yon. Napaangil naman ang dalawang malaking aso at biglang sumugod sa matandang babae. Hindi umatras ang matanda at sinugod din ang dalawa. Nilabanan niya ang mga aswang at namangha kami ni Diego dahil nakakaya niyang makipagsabayan sa bilis at lakas ng mga ito. Halos hindi rin namin masundan ang kanilang mga galaw. Nagulat na lang kami nang mabuwal ang isang malaking aso.
Patuloy pa rin na nakipaglaban ang matanda sa isa pang aswang. Dahil marahil napansin ni Ricardo na abala ang matandang babae sa pakikipaglaban sa kanyang ama, sinugod niya kami ni Diego. Wala na kaming nagawa ng kapatid ko, kundi ang ihanda ang mga sarili namin. Huwag kang matakot, Diego. Hindi ko hahayaang saktan ka ng hayop na yan. Magtulungan tayo, Ate Agatha. Dapat pareho tayo makauwi sa bahay lalo na't alam kong inaabangan na ni Nanay yung pag-uwi natin. Oo, alam ko yun. Ayan na siya, Diego. Humanda ka na. Humanda ka sa akin, Agatha. Sisiguraduhin kung hindi kayo makakatakas kahit na may tumutulong sa inyo matandang babae. Papatayin kita! Ricardo! Sa likuran mo! Hindi! Papatayin ko kayo ng ama mo. Kayo ang dahilan kung bakit nawala ang anak at apo ko. Mga hayop kayo. Hindi kita hayaang gawin yun. Lalabanan kita hanggang sa ikaw ang magawa kong patayin. Hindi ko mapapatawad ang ginawa ninyo. Sisiguraduhin kong magbabayad kayo. Matagal ko na kayong gustong patayin. At kapag nagawa ko yon, matitigil na ang mga kahayupang ginagawa ninyo sa mga babae dito sa mga nayon. Wala akong pakialam sa'yo at sa kung sino mang apo at anak mo na nagawa naming biktimahin. Sisiguraduhin kong mapapatay ko kayo. Nagpatuloy sa pakikipaglaban ng matanda. Hindi ko man lubos maintindihan kung bakit galit na galit ang matanda sa mag-amang aswang. Ipinagdasal ko na lang na sana ay magawa niyang talunin ang mag-amang aswang. Pinagtulungan ng mag-ama ang matandang babae, pero hindi siya nagpapatalo. Bawat pagsugod ni na Ricardo at Mang Arnaldo sa matanda, nagagawa niyang iwasan ang mga ito. Walang gustong sumuko sa kanilang tatlo. Hanggang sa napahiyaw na lang si Ricardo nang magawa siyang tagain ng matandang babae sa likuran niya. Ilang beses pang pinagtataga ng matanda ang lalaki hanggang sa bumagsak ang katawan ni Ricardo sa lupa. Sinugod ni Mang Arnaldo ang matandang babae dahil sa ginawa nito sa anak niya. Pero bigo siyang matamaan ng matanda. Nagawa rin siyang tagain ng matanda sa likuran niya, kaya napahiyaw siya sa sakit. Hindi kita hayaan ngayon na mapatay mo kami. Tandaan mo, magtutuos pa tayo. At kapag nangyari yun, sisiguraduhin kung mapapatay ka namin. Ricardo, tumakas na tayo. Babalikan kita, Agatha. Papatayin ko kayo ni Diego at isasama ko na rin ang ina niyo. Kayo ang papatayin ko sa susunod na magkaharap tayo. Hindi ko na kayo hahayaang makatakas o mabuhay pa. Magkikita pa tayo. Kayong dalawa, ayos lang ba kayo? Opo, kayo po, ayos lang po ba kayo? May mga sugat po kayo, Lola. Trinidad, yun ang pangalan ko. Huwag niyo na akong intindihin. Ang mahalaga ay ligtas kayo at hindi kayo nagawang mapatay ng mga aswang na yon. Ang mabuti pa ay umalis na tayo rito. Ihahatid ko na kayo sa bahay ninyo at nang masiguro kong ligtas kayong makakauwi sa inyo. Kayo po ang bahala, Lola Trinidad. Maraming salamat po. Salamat po, Lola Trinidad. Hinatid kami ni Lola Trinidad sa bahay namin. Tahimik lang kami naglalakad pa uwi. Ramdam ko ang pagod dahil sa pagtakbo at hindi ko pa rin maiwasan ang panginginig ng buong katawan ko. Ganun rin si Diego. Nang tingnan ko si Lola Trinidad, seryoso ang mukha niya. Naisip kong baka nag-iisip na siya ng paraan kung paano niya matatalo ang mag-amang aswang. Nang medyo malapit na kami sa bahay, tanaw naming nasa labas si Nanay at pabalik-balik sa kanyang paglalakad. Alam kong natataranta at nag-aalala siya sa amin ni Diego. Nang tuluyan kaming makarating sa bahay namin at nakita kami ni Nanay, kaagad siyang tumakbo para salubungin kami. Napaiyak kaagad siya at mahigpit na napayakap sa amin ni Diego. Ramdam ko ang panginginig ng buong katawan ni Nanay.
dahil marahil sa samot-saring emosyong nararamdaman niya. Ano bang nangyari sa inyong dalawa? Bakit ngayon lang kayo nakauwi? Kanina pa ako nag-aalala sa inyo. Pasensya na po kayo, Nay. Pumasok na muna tayo sa bahay. Teka, sino ang matandang kasama ninyo? Sa loob na po tayo mag-usap, Nay. Lola Trinidad, pumasok po muna kayo sa bahay namin. O sige, susunod ako sa inyo. Nay, siya po si Lola Trinidad. Siya po ang tumulong sa amin para makauwi kami rito sa bahay. Kung hindi po dahil sa kanya, malamang hindi na po kami nakauwi rito. Ay, Nora po pala. Maraming salamat po sa paghatid ninyo sa mga anak ko. Huwag mo nang isipin yon. Agatha, Diego, ano bang nangyari sa inyo? At bakit hindi nyo kasama si Ricardo? Hindi ba't pumunta kayo sa bahay nila dahil kaarawan ng ama niya? Walang hiyang lalaking yun, Nay. Hayop sila ng ama niya. Sana hindi na lang natin siya nakilala. Nay, nagsisisi ako kung bakit pinagkatiwalaan pa natin yung demonyong yun. Hindi ko kayo maintindihan. Ano ba talaga ang nangyari sa inyo? Ang mabuti pa ay huminahon ka muna, Nora. Hayaan mong magkwento ang mga anak mo. Nay, lahat po ng ginawa ni Ricardo sa atin, hindi po totoo yun. Hindi po siya mabait. Halang kaluluwa nilang mag-ama. Hindi po sila tao. Aswang sila, Nay. At muntikan na po kaming gawing biktima ni Diego. Mabuti nga lang po, Nay, nakaalis kami ron. Nakatakas kami sa kubo kung saan nila kami kinulong. Pero hinabol pa rin nila kami. Mabuti na lang at nagawa kaming iligtas ni Lola Trinidad nung nasa gubat pa po kami at hinahabol kami ng mga aswang na yun. Ano? Aswang? Naguguluhan ako sa inyong dalawa. Agatha, tama ba ang dinig kong sinabi mo ang pangalang Arnaldo? Opo, Nay. Ganito po kasi yun. Aswang po sina Ricardo at ang ama niyang si Mang Arnaldo. Kinaibigan at niligawan niya ako, hindi dahil gusto niya ako. Lahat ng yun ay kasama sa masama nilang binabalak sa akin, Nay. Gusto nila akong maging biktima at maging alay para mas lumakas silang mga aswang. Ang mga walang hiyang yun. Hindi pa pala namamatay ang hayop na lalaking yun. Ngayon, bala ka pa nilang biktimahin. Kilala niyo po si Mang Arnaldo, Nay? Bakit galit na galit po kayo sa kanya? Kaya pala kahawig ni Ricardo ang lalaking yun. Ama pala niya si Arnaldo. Si Arnaldo ang dahilan kung bakit namuhay ako sa takot noon dito sa baryong to. Siya ang dahilan kung bakit mas pinili kong lumayo sa mga magulang ko. Ano po bang ibig niyong sabihin, Nay? Siya po ba ang tinutukoy niyo na hindi po nakatira dito? Siya rin po ba yung dahilan ng pagkabalisa ninyo? Oo, siya at wala nang iba. Gaya mo, anak, naging manliligaw ko rin noon si Arnaldo. Pero dahil hindi ko siya mahal, nagalit siya sa akin. Sinubukan niya akong dukutin noon, pero hindi siya nagtagumpay dahil nakipaglaban sa kanya ang lolo badong ninyo. Tinakot niya ako, binantaan, nababalikan at hindi titigilan. Kung hindi daw ako mapupunta sa kanya, mas mabuti na lang daw na patayin niya ako at ialay sa ritual na gagawin niya para manatili ang lakas niya bilang isang asbo. Asbo? Ano po yun, Nay? Isa sila sa mga uri ng aswang. Nagiging normal na tao sa umaga at nagiging isang mabangis na aso o asong ulol tuwing gabi. Kaya pala ganun ang anyo ng dalawang yun. Pinili kong umalis sa baryong to at namuhay sa malayo. Hanggang sa nakilala ko ang tatay ninyo at bumuo kami ng pamilya. Naging payapa ang buhay ko dahil doon. Pero sa tuwing umuuwi tayo rito sa baryong to, madalas na natatakot ako. Dahil iniisip kong baka buhay pa ang hayop na Arnaldo na yon. Hindi nga ako nagkamali. Ngayon naman, ginawa rin ng anak niya ang ginawa niya sa akin noon.
Malaki rin ang pagkakamali ko, Nay. Nagtiwala ako kaagad sa kanila. Mabuti na lang at nakaligtas kami ni Ate Agatha sa bahay nila. Mabuti na lang din tinulungan kami ni Lola Trinidad. Nagpatuloy pa ang usapan namin tungkol kina Ricardo at Mang Arnaldo. Sinabi ko rin kina Nanay ang tungkol sa silid kung saan may nakita akong bakas ng dugo. Naisip ni Lola Trinidad na baka sa silid na yon dinadala ng mag-ama ang mga babaeng magiging alay sa kanilang ritual. Ikinwento rin namin ang kubong pinagdalhan sa amin. Laking pasasalamat ni Nanay dahil kahit ganun na ang pinagdaanan namin ay nagawa pa rin naming makauwi ng ligtas. Sa pagkakataong yon, tinanong ko si Lola Trinidad kung paano siyang napadpad sa gubat at kung ano ang ginawa niya ron. Sa katunayan, hindi lang ito ang unang beses na nagpunta ako ron. Ilang beses ko na rin kayong nakikita na pumupunta sa bahay na yon. At dahil doon, naisip ko ngang baka ikaw, Agatha, ang susunod nilang bibiktimahin. Kaya hindi ko na rin tinigilan ang pagmamatsyag sa bahay nila tuwing gabi. Sa katunayan, ilang buwan ko nang ginagawa yon simula nang maging biktima nila ang apo ko. Ginawa rin po ba ni Ricardo sa kanyang ginawa niya sa akin? Nahulog po ba sa patibong niya ang apo niyo? Parang ganun na nga, Agatha. Lihim ang naging pagkikita nila ng apo ko. Kaya huli na nang malaman ko ang tungkol sa kanila ni Ricardo. Hindi rin gaanong malapit sa akin ang apo kong yon. Kaya hindi ko siya nabantayan ng mabuti. Kaya pala. Pero, Lola Trinidad, bakit ang galing niyo pong makipaglaban? Naging antingera ako dati. Marami na akong nakalabang mga aswang. Iba't ibang uri ng aswang. Isa pa, hindi lang naman ang apo ko ang gusto kong ipaghigante. Sa katunayan, gaya ng ina mo noon, ganon din ang nangyari sa isang anak ko. Pinatay siya ni Arnaldo at ginawa ring alay sa kanyang ritual. Ibig sabihin, marami na silang napatay. Oo, Agatha. Pero walang nakakaalam na sila ang mga aswang na nambibiktima ng mga babae sa mga kanayunan. Kung may nakakaalam man, marahil ay nagbubulag-bulagan lang din. Pero bakit po hindi nyo sila pinigilan? Kahit alam nyo sila ang may gawa ng pambibiktima sa mga kababaihan, Lola Trinidad. Dahil nangako ako sa sarili ko na kailanman ay hindi na ako babalik sa mga dating gawain ko bilang isang antingera. Ayokong mapahamak ang pamilya ko nang dahil sa akin. Pero nang biniktima nila ang apo ko, doon ko napagtanto na kailangan ko nang pigilan ang kasamaan nila. At nasakto ring may puntirya na naman silang biktima. At ikaw yon. Darating ang araw na magwawakas ang kasamaan ng mag-amang yun. Dahil malalim na ang gabi, nagpaalam na si Lola Trinidad. Muli kaming nagpasalamat sa matanda at nangakong kapag kailangan niya ang tulong namin, ay hindi kami magdadalawang isip na tulungan siya. Sinabi rin ni Lola na kung gusto kong makapaghiganti sa mga aswang na yon, ay puntahan ko lang siya sa baryo nila. Ipagtanong ko lang daw ang pangalan niya dahil kilala siya doon. Dagdag pa niya, kung gusto ko daw sumamang lumaban sa mga aswang, ay magdala ako ng itak para madasalan niya at magamit ko bilang arma sa pakikipaglaban. Nang makaalis na ang matanda, nagpasya na kaming magpahinga. Dahil sa pangyayaring yon, halos 3 araw rin kaming hindi lumabas ni Diego sa bahay. Hanggang sa isang umaga, napagpasyahan kong pumunta sa bahay ni Lola Trinidad, dala ang isang itak. Anong gagawin natin sa bahay ni Lola Trinidad, Ate Agatha? Teka, bakit may dala kang itak? Kakausapin ko si Lola. Maghihiganti ako, Diego.
Ipaghihiganti ko ang ginawa nila sa atin. At higit sa lahat, ipaghihiganti ko ang ginawa ni Mang Arnaldo kay nanay. Ganun ba ate? Kung gusto mo maghiganti, hindi kita hayaang mag-isa. Sasama ako sa inyo ni Lola Trinidad na makipaglaban sa dalawang yun. Ayokong mapahamak ka, Diego. Pero ate Agatha, may kasalanan din sila sa akin. Sa ayaw at sa gusto mo ate, sasama ako sa inyo. Hindi ako magiging pabigat, tutulong ako. Sige, hindi kita pipigilan. Pero magtulungan tayo. Oo ate. Nang makarating kami sa baryo ni na Lola Trinidad, nagtanong-tanong kami sa mga tao kung nasaan ang bahay niya. Nakarating kami sa bahay niya at naabutan namin siyang nagsisibak ng kahoy. Nang makita niya kami ni Diego, agad siyang napangiti. Puminto rin siya sa kanyang ginagawa at sinalubong kaming dalawa. Inanyayahan niya kaming pumasok sa loob ng bahay niya para mag-usap. Ibinigay ko rin sa kanya ang dala kong itak na agad din niyang kinuha. Ako na ang bahala rito. Dadasalan ko ito at ibabalik ko sa'yo. Kung sigurado ka nang sasama ka sa akin para labanan ng mga aswang na yon, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa gagawin nating pagsugod sa kanila. Sige po, Lola. Handa po akong makinig sa inyo. Teka ate Agatha, hindi ba't napag-usapan na rin natin kanina yung tungkol sa pagsama ko sa inyo ni Lola Trinidad? Gusto mo rin bang sumama, Diego? Opo Lola Trinidad, gusto ko pong tumulong sa inyo ni ate Agatha. Kaya lang po, hindi po ako makapagdala ng itak gaya ni ate. Huwag mo nang problemahin yon. Bibigyan kita ng itak na hindi ko rin gaanong ginagamit. Sige po, maraming salamat. Ano po palang gagawin natin, Lola? Kailan po tayo susugod sa mga aswang na yon? 2 araw mula ngayon. Susugod tayo sa bahay ng mag-amang yon. Mahihina pa ang mga aswang na yon dahil pareho silang may sugat. Mahihirapan silang pagalingin yon dahil dinasalan ko ang itak na ginamit ko sa kanila. Ganun po ba? Ibig sabihin, posible natin silang matalo at mapatay. Oo, Agatha. Malaki ang tsansa na magawa natin silang patayin na hindi tayo gaanong mahihirapan. Paano po kapag isa sa atin ang mapahamak? Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo. Magtutulungan tayong 3. Sige po Lola Trinidad. Tinuruan kami ni Lola Trinidad na mga dapat naming gawin. Inilatag niya kung paano at saan namin dapat tamaan ang mga aswang na yun. Ayon sa kanya, kung hindi namin kayang abutin ang pagtaga sa kanilang mga likuran, puntiryahin namin ang kanilang mga dibdib. At kapag nakita naming nanghina na ang mga aswang, huwag daw kaming magdalawang isip na undayan sila ng pagtaga hanggang sa mamatay. Sa gabi ng pagsugod natin sa mga aswang, pupuntahan ko kayo sa bahay ninyo at ibibigay ko ang mga itak ninyo. Sisiguraduhin nating matatapos ang kasamaan ng mag-amang aswang na yon. Sige po, Lola. Ay, siya nga po pala, Lola. Kapag nagawa na po natin silang patayin, ano po ang gagawin natin sa mga katawan nila? Ililibing natin sila nang nakadapa sa lupa. Pagkatapos ay dadasalan ko sila at lalagyan ng orasyon para mamatay ng tuluyan kasama ang mga mutya nila. Sige po, Lola. Klaro na po ang lahat sa amin ni Diego. O siya, sige na. Umalis na kayo. Baka hinahanap na rin kayo ng nanay nyo. Basta, pupuntahan ko kayong 2 para sunduin at sabay tayong susugod sa bahay ng mga aswang na yon. Sige po, Lola. Aalis na po kami. Salamat po Lola Trinidad. Gaya nga ng plano namin, nang gabing susugod na kami sa mga aswang, sinundo kami ni Lola Trinidad. Ibinigay niya rin sa amin ni Diego ang mga itak namin. Walang kaalam-alam si nanay tungkol dito.
Habang tulog si nanay, ay nagpasya na kaming umalis. Naglakad kami patungo sa bahay ni na Ricardo. Hindi ko maiwasang mangamba para sa kaligtasan namin. Pero iwinaksi ko sa isipan ko ang tungkol doon at nilakasan ko ang loob ko. Nang makarating kami sa bahay ng mag-ama, naghanap kami ng pwesto para magmatsyag sa kanila. Tahimik naman doon, kaya mas lumapit pa kami sa bahay nila at nagtago sa malaking punong nandun. Nakita namin si Ricardo na palabas ng bahay nila. Paika-ika ang lakad niya, kaya nakaramdam ako ng tuwa sa isiping malaki ang pag-asa naming matalo sila. Pabulong kami nag-uusap ng mga panahong yon. Maging alerto lang tayo. Tandaan ninyo ang mga sinabi ko sa inyo. Kapag naalangan kayo, sumigaw lang kayo. Sige po, Lola. Opo, La. La, tingnan niyo po. Parang naaamoy tayo ni Ricardo. Oo nga. O sige lang, hayaan mo lang siya. Kapag naglakad siya papalapit sa atin, doon tayo susugod sa kanya. Sige po, hintayin na lang natin ang pagkakataong yun. Ayan na, ate. Nagsisimula na siya maglakad papalapit dito. Ihanda ninyo ang mga sarili nyo. Kapag sinabi kong sugod, susugod tayo sa kanya. Opo, La. Sige po, Lola Trinidad. Hinintay naming makalapit pa si Ricardo. Kapansin-pansin naman ang nagbabaga niyang mga mata. Ilang di pa lang ang layo niya sa amin nang tumigil siya sa paglalakad at nakiramdam sa paligid. Nang mapansin naming parang tatakbo siya, sinugod siya ni Lola. Sumugod rin kami noon ni Diego. Dahil may kabilisan ang kilos ni Lola, nagawa niyang mataga ang isang paa ni Ricardo. Napahiyaw ang lalaki at buong lakas na sinipa si Lola, dahilan para tumilapo ng matanda. Napaangil si Ricardo at unti-unting nagbago ng anyo. Umalulong siya nang naging isa siyang malaking aso. Kinilabutan ako dahil mas naging nakakatakot ang itsura niya. Bukod sa nagbabagang mga mata, nakalabas ang matutulis niyang pangil. Naglalaway na parang isang asong ulol habang napapangisi. Naghanda kami ni Diego dahil mabilis siyang sumugod sa amin. Napaangil na lang siya dahil sa galit nang magawa namin siyang iwasan. Huwag kayong matakot. Sugurin niyo siya. Opo, La. Tanggapin mo tong pagtaga ko. Papatayin ka namin! Ang lakas ng loob na sumugod dito sa bahay namin. Ano akala nyo? Hahayaan ko na na mapatay nyo kami? Pwes, hindi mangyayari yun. Aray! Ang braso ko! Kinagat mo akong hayop ka! Bitiwan mo si Agatha. Hetong sayo. Pakialamera ka, matanda ka. Ang dapat sa'yo patayin. Yun ay kung kaya mo. Agatha, Diego, sugurin siya. Ngayon na! Pinagtulungan namin si Ricardo. Nagagawa namin siyang tamaan kahit pa na mabilis ang kanyang mga galaw. Dahil 3 kaming sumusugod sa kanya, nahirapan siyang umiwas sa mga pag-atake namin. Malakas na napaangil ang aswang nang magawa kong tagain ang bandang leeg niya. Nagkaroon ng pagkakataon si Lola na sakyan ang malaking aso at sunod-sunod na tinaga ang likuran nito. Napapahiyaw ito at sinusubukang magpumiglas. Pero mahigpit ang kapit ni Lola sa kanya, kaya hindi nahuhulog ang matanda. Umalingaw-ngaw sa paligid ang paghiyaw ni Ricardo dahil walang tigil namin siyang pinagtataga. Malalim na ang mga natatamong sugat ng aswang, kaya mas nanghina siya. Ilang sandali pa, nakarinig kami ng malakas na pag-angil. Natanaw namin ang malaking asong lumabas sa bahay ni na Ricardo. Alam naming si Mang Arnaldo yon, kaya sinalubong siya ni Lola Trinidad. Patuloy naman kami ni Diego
sa pagtaga kay Ricardo. Ate, bumaksak na si Kuya Ricardo. Sigurado akong hindi na niya kaya pang lumaban. Wala akong pakialam, Diego. Huwag natin siyang tigilan hanggat hindi natin siya napapatay. Ang dapat sa kanila ay mamatay, kaya huwag na natin siyang papakawalan pa. Sige po, Ate Agatha. Tatapusin ka na namin, Ricardo. Hindi ka na mabubuhay pa sa mundong to. Para sabihin ko sa'yo, mali ka ng babaeng pinili mong biktimahin at lukuhin. Namnamin mo ang bawat baon ng itak sa leeg mo hanggang sa mamatay kang hayop ka. Damhin mo ang paghihiganti namin sa'yo. Mamatay ka na. Ate, pagkatapos natin dito, tulungan na rin natin si Lola Trinidad. Sige, Diego. Ang dali mo lang palang pataying hayop ka. Ngayon, sinisingil na kayo ng karma nyo dahil sa mga kasamaang ginawa nyo. Nakaramdam ako ng kakaibang saya dahil patay na si Ricardo. Tama nga si Lola na mahina sila sa panahong yun, kaya mabilis na napaslang ang lalaki. Hinayaan namin ang walang buhay na katawan ni Ricardo at tinulungan si Lola na makipaglaban kay Mang Arnaldo. Hindi inasahan ng aswang ang pagsugod namin, kaya hindi siya nakailag. Nagawa naming tagain ang mga paa ng malaking aso, kaya napahiyaw ito. Dahil nagalit siya sa ginawa namin ni Diego, nagawa niya kaming tabigin. Dahilan para tumilapon kami at nabuwal sa lupa. Ramdam ko ang pananakit ng katawan ko, pero mabilis akong bumangon. Susugod sa akin ang aswang, kaya inihanda ko ang itak ko para salubungin siya ng pagtaga. Hindi pa man siya nakakalapit sa akin, sinugod siya ni Lola. Sinakyan ng matanda ang malaking aso at sunod-sunod na tinaga sa likuran, dahilan para magwala ang nilalang. Pinatay niyo ang anak ko, kaya hindi ko hayang pati ako ay patay niyo. Ipaghihiganti ko ang ginawa niyo kay Ricardo. Aray ko! Lola! Diego, tulungan mo si Lola! Papatayin ko kayong tatlo, pero unahin muna kita, Agatha. Dahil sa'yo, nabunelyaso ang lahat ng plano namin ng anak ko. Kung sana ay nakiayang ka na lang sa kagustuhan namin noon, hindi na sana tayo abot sa ganito. Nauulol ka na nga. Sino naman ang papayag na papatayin at gagawing alay sa ritual ng mga aswang? Mabuti na lang at nakatakas kami nun sa'yo. Dahil doon, nalaman ko ang kahayupang ginawa mo sa nanay ko. Ano ibig mo sabihin? Hindi mo ba naaalala si Nora? Hindi ba't isa rin siya sa mga gusto mong ialay noon? Nanay ko siya at sinabi niya sa akin ang lahat ng tungkol sa'yo. Nakabalik na pala ang babaeng yun dito. Tadhana na yata ang naglalapit ulit sa amin. Tama ka. At ngayon, ang tadhana na rin ang naglalapit sa'yo sa kamatayan mo. Pumanda ka. Ikaw ang papatay ko, Agatha. Hindi. Ano nangyari? Bakit hindi ako makagalaw? Lola, anong ginawa niyo? Umusal ng pamako, Agatha. Maraming paraan para makipaglaban sa mga aswang na to. At dahil hindi na rin makagalaw ang aswang na yan, sugurin niyo na siya. Patayin na natin siya bago pa man ako tuluyang manghina. Sige po, Lola. Dahil sa inusal na orasyon ni Lola para ipako ang aswang, nagkaroon kami ng pagkakataon na atakihin ito. Hindi magawang manlaban ng aswang, kaya gamit ang natitira naming lakas, walang tigil na pinagtatagan namin ang iba't ibang bahagi ng malaking aso. Tanging pag-ungol at paghiyaw lang ang nagagawa ng aswang dahil sa ginagawa namin sa kanya. Hindi kami tumigil hanggang sa bumagsak na lang ang malaking aso sa lupa. Sa dami ng natamo niyang sugat mula sa mga itak namin, nanghina siya. Ilang sandali pa, humugot ito ng malalim na hininga bago tuluyang nawalan ng malay. Sa wakas, tapos na ang laban. Opo, Lola. Nakakagaan sa pakiramdam
dahil nagawa na nating patayin ang mga aswang. Ay, Naipaghiganti ko na rin ang apo at anak ko. Nakapaghiganti na rin kayo para sa nanay ninyo at sa mga sarili nyo. Sapat na dahilan na yon para maging masaya. Simula ngayon, wala nang aswang na mambibiktima pa ng mga kababaihan dito sa nayon. Oo nga po. Ay, ililibing na po ba natin sila, Lola? Oo, Agatha. Maghanap na muna tayo ng gagamitin para sa paghuhukay ng paglilibingan sa mga aswang na ito. Kapag nagawa natin yon, isasagawa ko rin ang orasyon para sa mga katawan nila. Nang sa gayon, ay tuluyan na ngang mamatay, maging ang mga mutya ng kanilang pagiging aswang. Sige po, Lola. Masusunod po, La. Pumasok kami sa bahay ng mag-ama para maghanap ng gagamitin sa paghuhukay. Dahil nandun na kami, pinasok namin ang silid na tinutukoy ko. Hindi na kami nagulat nang makumpirma naming doon nga dinadala ang mga babaeng binibiktima nila. May mga nakasulat din sa mga dingding na marahil ay ginagamit nila sa kanilang ritual. Nang makagawa kami ng malalim na hukay sa likod ng bahay nila, inilibing na namin ang kanilang mga katawan. Dinasalan ito ni Lola. Ano na po ang gagawin natin ngayon, La? Ang mabuti pa ay ihahatid ko na kayo sa bahay ninyo. Siguradong kapag nagising ang nanay ninyo, ay hahanapin niya kayo. Gusto ko na ding magpasalamat sa lahat ng tulong nyo, Agatha, Diego. Ngayon, magiging tahimik na rin ang buhay ko. Nagpapasalamat din po kami sa lahat ng naitulong niyo sa amin, Lola. Kung hindi dahil sa inyo, malamang wala na kami ni Diego sa mundong to. Maraming salamat po, Lola Trinidad. O siya, tara na. Umalis na tayo rito. Sige po. Ligtas kaming nakauwi sa bahay ng gabing yon. Laking pasasalamat ni Nanay nang malaman niyang nagawa naming patayin ang mag-amang aswang. Kahit papaano'y kampante na rin kami na wala nang manggugulo pa sa buhay namin. Simula nun, naging matiwasay ang pamumuhay namin. Wala na rin kaming balita kay Lola Trinidad matapos niyang lisanin ang baryo kung saan siya naninirahan. Kung may natutunan man akong aral sa karanasan naming ito, iyon ay huwag bastang magtiwala kaagad sa mga taong hindi pa natin lubos na kilala. Ayon nga kay Nanay, mas maiging kilalanin muna natin ang isang tao bago ibigay ang tiwala. Hanggang dito na lang po, Miss Esperanza. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng channel ninyo. God bless po.